Ang isang piraso ng mga DOC or yung tinatawag natin na day old quails or chicks ay 12 pesos lang. Di hamak na mas mura kesa sa isang piraso ng RTL na 25 days old na nagkakahalaga ng 33 pesos. Imagine niyo yung difference ng 12 pesos at 33 pesos. So yan yung pag-uusapan natin kung saan ba mas makakatipid or ano ba yung mas magandang umpisahan. Mag-start ba tayo ng 1,000 heads ng DOC or mag-start ba tayo ng 1,000 heads ng mga RTL quails? Ang mga DOC or yung tinatawag natin na day-old chicks, yan yung kakapisa pa lang galing sa incubator. So ang presyo niyan is 12 pesos ang isa. Sabi ko nga, di hamak na mas mura kesa sa mga RTL na 33 pesos pero 25 days old na. Ang mga DOC, tumutukayan ng nasa average na 10 grams per day sa loob ng isang araw. So isipin mo kung meron kang 1,000 alaga ng mga DOC, tutukayan ng 10 kilo sa loob ng isang araw. And take note na hindi mura ang patuka ng mga DOC. Ang presyo po ng 50 kilos na chick booster na pinapatuka natin sa ating mga DOC ay nagkakahalaga ng 1,800 pesos. Comparing sa ating layering feeds na 1,400 lang ang presyo ng isang sako ng 50 kilos. So technically, mas mahal siya ng around 400 pesos per bag compare nga sa ating layering. And syempre, kapag mag-uumpisa kayo ng inyong journey sa pagpupugo, kung nag-start kayo sa DOC, hindi yan agad ilalagay sa layering cage. Kung ang layering cage natin is 33,000 pesos or 35,000 pesos rather, ang para sa 1,000 mga pugo, ito kasi kung mapapansin nyo, itong aking aking brooding cage na ito, gumastos ako dito ng 5,000. So 5,000 ang nagastos ko sa dalawang layer na to, 2 feet by around 8 feet ang haba. So 500 heads lang ang kasya. Imagine kung meron kang 1,000 alaga, so kailangan mo ng dalawang ganito. So technically, magdadagdag ka agad ng 10,000 puhunan para sa iyong brooder. And kapag meron kang extrang cage kagaya nito, bukod ang space nito nakakailanganin sa iyong building, and bukod din ang space nakakailanganin mo para sa iyong layering cage. So ilaan mo yung 10,000 pesos, agad-agad para sa iyong brooder. So kung meron kang 1,000 DOC or day-old chicks, 12 pesos ang isa, so meron kang gastos kaagad na 12,000 pesos. And additional 10,000 pesos para sa yung tinatawag na brooder. So yan yung mga factors na i-consider mo kung mag-uumpisa ka sa DOC. And syempre, take note guys na kung meron kang 1,000 na DOC, imagine mo 1,000 yun, tutuka ng 10 kilos per day. So aalagaan mo to ng 25 days. Bago mo siya i-transfer sa iyong layering cage. So technically, kakain niya ng around 250 kilos. 250 kilos yung kakainin na feeds ng iyong DOC sa loob ng 25 days sa presyong 1,800 per bag. So technically 5 bags. So kung meron kang 50 kilos ng chick booster para sa iyong mga DOC, so and then 10 kilos per day naman ang konsumo, so yung isang sako mo 5 araw lang. So technically, kailangan mo ng 5 sako. Para ma-consume or ma-satisfy mo yung pangangailangan ng pugo mo sa loob ng 25 days. So 1,800 ang per bag, kailangan mo ng 5 sako sa loob ng 25 days. So technically, gagastos ka ng 9,000. So maghahanda ka pa ng additional 9,000 pesos bukod dun sa presyo ng iyong DOC, bukod pa sa presyo ng iyong brooder. So i-add mo yan sa consideration mo kung dito ka sa DOC mag-start ng iyong quail farming business. Nakikita nyo itong mga ilaw na ito. So, technically, kailangan to ng mga pugo mo para hindi sila mamatay. Lalo na sa mga unang araw nila sa brooder. And itong mga ilaw na to is napakalalakas sa kuryente niyan. So, maglaan ka ng 1,000 ulit para sa tubig at kuryente. Napakalakas uminom ng ating mga DOC. Imaginein mo na walang patayan
yung ilaw na nakalagay dito. So, kaya ilagay mo yung 1,000 pa na additional cost doon sa pag-aalaga mo ng mga DOC. And then guys, okay na no, naka 25 days na ang ating mga DOC for transfer na ito sa ating layering cage. Ihahanda mo rin yun. No, 35,000. Unlike kung nag-start ka ng RTL, wala ka ng brooder. Ano? Wala ka ng 9,000 para sa chick booster. Diretso ka na agad sa starter. So, malaki ang factor, malaki yung dapat mong i-consider kung mag-start ka sa DOC. Kasi hindi po madaling alagaan ang mga DOC. Yan po ay kailangan mong tutukan sa loob ng 25 days para masigurado mo na maging masigla sila, hindi sila maubusan ng patuka. Yung temperature sa loob ng brooder, sapat ba sa pangangailangan nila? Yung init ang pinag-uusapan natin. Sapat ba yung init na ibibigay nung brooder mo para hindi manghina yung iyong mga DOC? Unlike po kapag nag-start kayo sa RTL, actually wala na kayong gagawin. Pag naisa lang yung RTL mo sa yung layering cage, papatukain mo lang yun, papainumin mo, within a few days or few weeks, mag-start na po yan mangitlog. Ano? So, kung ako ang tatanungin nyo, I highly suggest po na mag-start kayo sa pag-aalaga ng RTL, lalo na kung kayo ay mga beginners. Bakit? Iwas stress. Ano? Kasi nakakapuyat pong alagaan ng mga DOC kasi kailangan mo nga silang bantayan. So, hindi po yabang or biro yung mga napapanood nyo sa vlog ng ibang tao na nagpupuyat sila, doon sila natutulog sa kanilang mga puguan para lang mabantayan yung kanilang mga DOC. Imagine mo, itong alaga ko ngayon is 500 heads lang. Ang purpose po nito is for vlogging. Ano, gusto ko maipakita sa inyo, ma-share sa inyo kung ano ba yung mas magandang pag-umpisahan. Ano, mahirap po ang mag-alaga ng DOC. Kailangan mong magpalit-palit ng tubig. Imagine mo, magbubukas, magsasarado ka ng iyong brooder. And syempre, kailangan mong ma-monitor kung lumalaki ba yung mga DOC mo o kung may namamatay ba. Sa last video ko na in-update about sa pag-aalaga ng DOC, isa lang po ang namatay. Isa pa lang po ang namatay na DOC dito sa aking brooder. And good thing po yun, ibig sabihin sapat yung ilaw or yung init ng ilaw na naibibigay. And then sapat yung patuka at painom na ibibigay ko sa aking mga DOC. So ito po ay nasa 11 days na ngayon. Kung makikita nyo, sobrang lalaki na, sobrang sisigla. Halos hindi na po sila masasabing day old. Pero makikita nyo na buo na yung mga pakpak ng ating mga DOC. Pero hindi pa rin tayo pwedeng makampante. Kasi may chances pa rin na humina or mamatay ang mga ito kapag pinabayaan natin sila na mawalan ng patuka, maubusan ng painom, or sa sobrang init ng panahon, plus yung init ng brooder, pwede silang ma-heat stroke. So, kung mag-uumpisa kayo ng pag-RTL or pag-DOC, pag-aralan yung mabuti, at siguraduhin nyo na nandoon kayo sa tamang landas ng pag-aalaga. Kasi kapag nagsawa kayo, yung pinuhunan nyo sa DOC, masasayang. Mahirap alagaan po ang mga DOC. Yan po ang masasabi ko lang. Lalo na kung mas madami kayong inaalagaan. Ito sa akin, 500 heads nga lang. Kailangan ko pang tutukan. What more kung mag-aalaga ka ng 1,000 heads ng DOC, kung kailangan mo ng 2 brooder, talagang i-consider mong magbayad ng labor sa mag-aasikaso nito. I-add nyo yan, mag-a-add tayo ng labor for 25 days. Technically, 1 buwan na rin yan, additional cost. So, maglagay din kayo ng 2,000 para doon. Kaya talagang madaming gastos, medyo malaki ang gastos kapag nag-start kayo sa DOC. Tapos marirealize nyo after yung alagaan yung DOC, ayoko na pala ng DOC. So paano na lang yung brooder na pinagawa mo, na ginastosan mo rin ng around 10,000 pesos. So guys, kayo nang mag-total, review niyo yung videos natin kung saan ba mas magandang mag-start. Ano ba yung mas magandang pag-umpisahan natin, DOC ba o RTL? Since nakapag-post naman ako ng video para sa budget natin sa pag-aalaga ng 1,000 heads na mga pugo, yung computation na po na yun, ando doon, is computation natin yun para sa mga RTL na quails. Ibig sabihin, yung mga ready to lay na. Ito po ay mga DOC. Sabi ko nga sa inyo, once again, mahirap po silang alagaan. Kailangan mo silang tutukan kasi nga, maselan pa sila.
Ano? So once again guys, ito ang yung Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. Huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya at pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.